ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Pag-aralan po natin ito. Ang mga pangunahing talata na ating tatalakayin ay magmumula sa mga Awit chapter 23, verse 5 at verse 6. Ang mga salin ng Biblia na ating gagamitin, ang Bagong ang Biblia at New King James Version. Ang Psalms chapter 23 o ang mga awit kabanatang 23 ay naglalaman po lamang ng 6 na talata. Sa unang bahagi o sa mga naunang talata, inilalarawan ni David ang may akda ng sulat na ito, ang Diyos ay isang mabuting pastol na umaakay sa tamang landas. Inilalarawan ni David ang Diyos bilang mabuting pastol na nagbibigay ng kapahingahan at sumasama o kaya kaagapay maging sa lilim ng kamatayan. Hindi sinabi ng may akda ng sulat na wala siyang pagdurusang pagdadaanan, na magiging madali ang kanyang buhay. Sa halip po, ang sinasabi, hindi siya matatakot sa anumang kasamaan sapagkat kasama niya ang Diyos. Yan po yung makikita natin sa verse 1 hanggang verse 4. Ngunit pagdating dito sa verse 5 na ating pong tatalakayin, may mapapansin tayong pagbabago sa pagsasalarawan. Hindi na lamang pastol at tupa, kundi ang Diyos ay inilalarawan bilang isang mapagbigay na tumatanggap sa kanyang panauhin. Ang siyang naghahanda ng hapag, ang siyang nagpapahid ng langis, at siyang nagpapaapaw ng saro. Bagaman nagbago po yung paglalarawan, hindi naman nagbago yung pangunahing mensahe. Iisa pa rin yung ipinapakita ng Psalms chapter 23. Ipinapakita po yung tapat at mabuting pag-aalaga ng Diyos sa kanyang bayan. At sa verse 6, tinapos ni David ang kabanata sa isang matatag na pagpapahayag ng pananampalataya. Hindi siya nagsasalita ng isang pag-asang walang katiyakan o kaya walang kasiguraduhan, kundi nagpahayag si David ng isang katiyakang nakasalig sa katapatan ng Diyos. Nagtitiwala siya sa kabutihan, nagtitiwala si David sa kaawaan ng Diyos na ito ay mananatili sa kanya at ang kanyang huling hantungan ay yung patuloy na pakikisama sa Diyos. Kaya po mga kapatid, ang tanong na susubukan nating sagutin sa ating pag-aaral ngayon ay paano ipinaparanas ng Diyos ang kanyang kabutihan sa kanyang bayan? Kailan natin nararanasan ang kabutihang ito? At hanggang kailan ito magpapatuloy? Ang mga tanong na ito ay mahalaga sapagkat madalas nating sinusukat ang kabutihan ng Diyos batay sa ating kalagayan. Kapag maayos ang buhay, madali nating sabihin na mabuti ang Diyos. Ngunit kapag dumadating po yung paghihirap, dumadating yung kakulangan o kaya mga pagsubok, nagkakaroon na tayo ng pagdududa kung nananatili pa rin kaya ang kanyang kabutihan, ang kabutihan ng Diyos sa atin. Ang sagot na matututunan natin dito sa mga Awit chapter 23 verse 5 at verse 6 ay hindi nakabatay sa pabago-bago nating karanasan. Hindi nakabatay sa pabago-bago nating damdamin at kalagayan ng tao, kundi ito ay nakabatay sa hindi nagbabagong katangian ng Diyos. Nawa nga po, makita at maunawaan natin na ang kabutihan ng Diyos ay hindi lamang nararanasan sa panahon ng kasaganahan, kundi sa buong paglalakbay natin sa buhay na ito. Ano man yung ating maging sitwasyon sa pangkasalukuyan, hanggang sa makarating tayo sa walang hanggang pakikisama sa Diyos sa kanyang kaharian. Basahin po natin ang ating main verses, Psalms chapter 23 verse 5 at verse 6. Ipinaghahanda mo ako ng hapag sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong binubuhusan ng langis ang aking ulo, umaapaw ang aking saro. Tiyak na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay. At ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Bago po natin pag-aralan ang mga pangunahing punto o mga pangunahing ideya at kaisipan sa mga talatang ito, mahalagang tandaan natin na ang mga pangakong naririto ay hindi ipinapakita bilang bunga ng sariling kabutihan ni David, kundi ang katotohanang
Ang Diyos po ang unang kumilos. Ang Diyos ang nag-alaga, ang Diyos ang nag-akay, at ang Diyos ang nagbigay ng katiyakan. Na sa buong kasulatan o sa buong Biblia, nakikita natin na ang ganap na katuparan nito, ang pagkilos ng Diyos, ang pag-aalaga at pag-akay ng Diyos, ang buong katuparan nito ay kay Jesus. Sapagkat ipinaklala po ni Jesus ang kanyang sarili bilang ang mabuting pastol. At sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, ang mga sumasampalataya sa kanya ay nagkakaroon ng katiyakan ng pag-aaruga, nagkakaroon ng katiyakan ng pagkalinga ng Diyos at ng walang hanggang pakikisama sa kanya sa hinaharap. Kaya po sa ating pag-aaral ngayon, makikita natin ang tatlong katotohanang itinuturo ng mga talatang ito dito sa Psalms chapter 23 tungkol sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Para po matulungan tayong mapagnilayan ang hindi nagbabagong kabutihan ng Diyos sa atin at para mas lumalim yung pagtitiwala natin sa kanyang kabutihan, liwanagin natin ang tatlong tanong o mga punto tungkol sa pagpaparanas ng Diyos ng kanyang kabutihan sa atin. Yung paano, mababasa natin sa verse 5 at kailan at hanggang kailan sa talatang 6. Ito po yung unang punto. Paano ipinaparanas ng Diyos ang kanyang kabutihan sa atin. Sa verse 5, ipinaghahanda mo ako ng hapag sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong binubuhusan ng langis ang aking ulo. Umaapaw ang aking saro. Pagkatapos nga po na ihayag ni David na ang Diyos ay isang mabuting pastol at ang katiyakan na kasama niya ang Diyos kahit sa libis ng lilim ng kamatayan, sa talata pong ito, inilalarawan naman ni David ang Diyos bilang isang punong abala. Isang punong abala na tumatanggap sa kanyang panauhin. Tatlong paglalarawan po ng kabutihan ng Diyos ang ginamit dito upang ipakita kung paano ipinaparanas ang kanyang kabutihan. Una, ipinagkakaloob ng Diyos ang ating pangangailangan. Ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang paglalaan o kaya God grants His provisions. Sinabi ni David sa simula ng verse 5, ipinaghahanda mo ako ng hapag. Inaawit dito ni David kung gaano kabuti ang Diyos at kung paano ipinaparana sa kanya ang kabutihan ng Diyos. Pansinin po na ang Diyos ang gumagawa dito. At si David ang tumatanggap. O si David ang pinaglalaanan ng ginagawa ng Diyos. Ito po ay personal na pagkilos ng Diyos na ang Diyos ang naghahanda. Sa Biblia, ang paghahanda ng hapag, paglalarawan po ito ng pagtanggap, paglalarawan ito ng pag-aruga at paglalaan. Ang diin naman dito ng talata, hindi po uri ng pagkain o kaya dami ng pagkain, kundi ang diin po dito yung katotohanan na ang Diyos mismo ang naglalaan para sa kanyang lingkod. Sinabi nga po ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 4, verse 19, at pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Hindi po nangangahulugan na ipagkakaloob ng Diyos ang lahat ng ating ninanais. Sa halip po, nangangahulugan itong tapat ang Diyos na magkakaloob ng lahat ng ating pangangailangan ayon sa kanyang kalooban. Kaya sa ating main verse, you prepare a table before me. Makikita natin yung kababaang loob at makikita natin yung kagandahang loob ng Diyos sa paglalarawang ito. Ipinaghahanda mo ako ng hapag. Siya mismo ang naghahanda para sa kanyang lingkod. Muli po, ang imahe dito ay ang Diyos po ang siyang punong abala. Ang Diyos ang naghahanda ng pagkain para sa kanyang bisita. Mga kapatid, madalas nating iniisip ng ating trabaho, negosyo, mga hanap buhay, o kaya yung kakayahan natin
Madalas iniisip natin na yan ang pangunahing dahilan kung bakit tayo may mga pagkain at may mga ari-arian. Ipinapaalala po dito sa atin na ang tunay na pinagmumulan ng bawat at lahat ng mabuting kaloob ay ang Diyos. Ang bawat pagkain sa ating hapag, ang bawat lakas na taglay natin, ang bawat pagkakataong meron tayo, bawat pagkakataong ibinibigay sa atin, yan ay biyayang nagmumula sa Diyos. Kaya po, ang tamang tugon ng mananampalataya ay hindi po pagmamalaki, hindi pag-aangkin, kundi ang tamang tugon, pasasalamat sa Diyos. Dito po sa talatang 5, paano ba ipinaparanas ng Diyos ang kanyang kabutihan sa atin? Ipinaparanas ng Diyos ang kanyang kabutihan kahit sa harap ng kaaway. Sa kasunod na bahagi ng verse 5, sa harapan ng aking mga kaaway. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Hindi sinabi ni David na aalisin ng Diyos ang mga kaaway. Hindi rin sinabi na lalabanan muna ang kaaway, kundi ipinaghahanda siya ng hapag habang naroon ang kaaway. Dito po ay nananatili ang kaaway, ngunit nananatili rin po ang paglalaan, nananatili din yung provision ng Diyos. Pinapakita ng bahagi ng talatang ito na ang presensya ng mga kaaway hindi yan hadlang sa kabutihan ng Diyos. Ito rin yung makikita natin sa Awit chapter 23 verse 4. Hindi inalis ng Diyos yung libis ng lilim ng kamatayan. Sa halip po, sinamahan ng Diyos si David sa gitna nito, sa gitna ng libis ng lilim ng kamatayan. Ganito rin po ang pagtuturo ni Jesus sa John chapter 16 verse 33. Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang sanlibutan. Hindi nangako si Jesus ng buhay na walang pagsubok, buhay na walang pag-uusig. Maring ang ilan sa atin dumaraan ngayon sa karamdaman o kaya may mga problema sa pamilya, may kakulangan sa kabuhayan, or may pag-uusig dahil sa pananampalataya. Hindi po sinasabi ni Jesus na hindi na natin pagdadaanan o kaya mawawala na agad ang mga yan. At hindi rin po sinasabi ng Psalms chapter 23 na agad mawawala ang lahat ng yon. Yung mga maituturing nating mga kaaway. Ang sinasabi dito, hindi tumitigil ang Diyos sa kanyang pag-aaruga kahit nasa gitna tayo ng mga pagsubok, kahit nasa harapan tayo ng mga kaaway. Ang ating mga kalagayan maaaring magbago. Ngunit ang katapatan ng Diyos hindi nagbabago. Pagkilos ito o pagpapakita ito ng kabutihan sa panig ng Diyos. Kabutihan para sa ating mga hindi karapat-dapat paglingkuran. Hindi karapat-dapat ipaghanda at hindi karapat-dapat papagtagumpayin ng Diyos. Sa ikatlo, pinagpapala ng Diyos ang kanyang lingkod ng higit sa sapat. Sa verse 5, iyong binuhusan ng langis ang aking ulo, umaapaw ang aking saro. Ang langis po, larawan ng masaganang pagtanggap at pagpapala. Langis sa ulo, umaapaw ang saro. Dalawang magkaugnay na kapwa nagpapakita po ng masaganang kabutihan na ipinagkaloob ng Diyos. Hindi pinaliwanag ni David yung bawat detalye ng paglalarawan niya dito. Ang malinaw na binibigyang diin ng talata ay ang kasaganahan ng pag-aaruga at paglalaan ng Diyos sa kanyang lingkod. At pansinin din po natin ang mga salitang ginamit, hindi lamang may langis, hindi lamang may laman ang saro, kundi binuhusan at umaapaw. Pinapakita nito ang kasapatan ng Diyos sa kanyang bayan. Hindi kulang magkaloob, hindi kulang maglaan ng kanyang biyaya ang Diyos. Ganito po naman ang makikita nating mensahe sa bagong tipan sa sulat ni Pablo
sa mga taga-Efeso. Ephesians chapter 3 verse 20. Ngayon, sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. At para malinaw po mga kapatid, hindi ito pangako ng material na kasaganahan. Hindi ito pangako ng material na kasaganahan sa bawat mananampalataya. Ang binibigyang diin nito ay ang kasapatan ng biyaya, kasapatan ng pag-aaruga ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Pinapaalalahanan tayo na matuto tayong tumingin, matuto tayong magtiwala sa kabutihan ng Diyos sa atin. Minsan po kasi masyado tayong nakatuon sa mga wala sa atin. Akala tuloy natin wala nga tayo. Kaya tinuturoan tayo ng Psalms chapter 23 na alalahanin ang mga biyayang patuloy na ipinagkakaloob ng Diyos araw-araw. Ang puso po na marunong tumingin sa kabutihan ng Diyos ay pusong natututong mamuhay ng may pasasalamat at may pagtitiwala. Dito po isang talata sa verse 5 na ito ay nakita natin na ang Diyos naghahanda para sa kanyang lingkod. Inaalagaan ang lingkod kahit sa gitna ng panganib at pinagpapala ang lingkod ng higit sa sapat. Ganito po ipinaparanas ng Diyos ang kanyang kabutihan sa kanyang bayan. Ngayon, kung isa sa isip natin ito palagi na ang Diyos ay naglilingkod, nag-aalaga, at nagpapala ng higit sa sapat, kung isa sa isip natin ito palagi, paano pa natin pagdududahan ang kabutihan ng Diyos sa atin? Matapos ipakita ni David kung paano ipinaparanas ng Diyos ang kanyang kabutihan, ituturo naman niya sa susunod na talata ang katiyakan kung kailan natin ito mararanasan. Ito po yung sasagutin ng ikalawang punto sa ating pag-aaral. Kailan natin nararanasan ang kabutihan ng Diyos? Pangalawang tanong na sasagutin natin para mas lumalim yung ating pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang kabutihan. Kailan natin nararanasan ang kabutihan ng Diyos? Basahin po natin muli ang unang bahagi ng talata 6. Tiyak na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Pagkatapos ipakita ni David kung paano ipinaparanas ng Diyos ang kanyang kabutihan sa naunang talata sa verse 5, itinuturo naman niya ngayon ang katiyakan kung kailan ito mararanasan, ang kabutihang ito. Hindi ito minsan lamang. Hindi rin ito tuwing maayos lamang ang buhay. Tatlong katotohanan po ang makikita natin sa bahaging ito ng talata 5. Una, ang kabutihan ng Diyos ay may katiyakan. No? Tiyak na or surely. Hindi nagsimula si David sa salitang sana o kaya marahil, kundi tiyak na. Ito ay pananalitang nagpapahayag ng lubos na katiyakan. Hindi ito paghuhula. No, surely, hindi pagbabaka sakali o isang pag-asang baka mangyari. Hindi ganon. Kundi ito ay isang matibay na pananalig na nakasalig sa katangian at katapatan ng Diyos. At mahalagang mapansin natin na ang katiyakang ito bunga ng karanasan ni David sa Diyos mismo na inilarawan niya sa mga naunang talata. Naranasan niya yung pag-aakay ng Diyos, naranasan niya yung paglalaan ng Diyos, naranasan niya ang pag-iingat ng Diyos. Kaya dito sa talatang ito, buong pagtitiwala niyang sinasabi na tiyak na. Mga kapatid, ganito rin ang katiyakang mayroon ang bawat sumasampalataya kay Kristo. Hindi tayo nagtitiwala sa ating sariling lakas, hindi tayo nagtitiwala sa ating sariling kabutihan. Hindi rin tayo nagbabaka sa sakali lang, kundi ang ating pagtitiwala nakasalig sa hindi nagbabagong katangian ng Diyos. Gaya nga po ng sinasabi ng may akda naman ng mga Hebreo, dito sa Hebreo chapter 10 verse 23. Panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa ng walang pag-aalinlangan, sapagkat siya na nangako ay tapat.
Ang katiyakan ng mananampalataya hindi nakasalig sa sariling kakayahan na manatiling tapat, kundi nakasalig sa Diyos na laging tapat sa kanyang mga pangako. Kalawa, ang kabutihan ng Diyos ay patuloy na kasama ng kanyang bayan. Sa talatang 6 pa din po, ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin. Ano ang susunod kay David? Hindi takot, hindi po sumpa o kaya hindi kapahamakan, kundi ang susunod sa kanya, goodness and mercy. Yung kabutihan, tumutukoy sa mabuting pagkilos ng Diyos sa kanyang bayan. Yung kaawaan, sa Hebreo na salita niyan ay kesed. Isinalin mula sa isang salitang madalas gamitin sa lumang tipan para ilarawan yung tapat at hindi nagbabagong pag-ibig ng Diyos. So magkasama po yung dalawang salitang ito, kaawaan at kabutihan, para maipakita yung or ilarawan yung tapat at hindi nagbabagong pag-ibig ng Diyos. At pansinin din po yung pandiwa na ginamit ito. Hindi sinabi ni David na hahanapin niya yung kabutihan, hindi niya rin sinabing susubukan niyang abutin yung kaawaan ng Diyos, kundi ang sinabi dito, susunod sa akin or susunod kay David. Ang larawan po ay ang Diyos ang patuloy na kumikilos para sa kapakanan ng kanyang lingkod. Muli po, hindi ibig sabihin nito na mawawala ang lahat ng pagsubok or agad-agad na giginhawa or magtatagumpay siya sa lahat ng kanyang buhay. Dito po pinapakita sa kabanatang ito mismo na mayroon pa ring libis ng lilim ng kamatayan. Mayroon pa ring mga kaaway. So, hindi sinasabi na mawawala agad ang lahat ng pagsubok. Dito sa verse 6, pinapakita na sa gitna ng lahat ng yan, yung kamatayan, o kaya gitna ng mga kaaway, ang kabutihan at kaawaan ng Diyos ay hindi humihiwalay sa kanyang mga lingkod. Hindi humihiwalay sa kanyang mga bayan. Kaya ang awit dito ni David, goodness and mercy shall follow me. Ito rin yung ipinapahayag ni Jeremias. Basahin po natin itong Lamentation chapter 3, verse 22 hanggang verse 23. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Sariwa ang mga iyon tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. Mga kapatid, maaaring may mga araw na hindi agad natin nakikita o kaya may mga araw na hindi agad natin nararamdaman yung kabutihan at habag ng Diyos. Kasi minsan nakatuon tayo lagi sa problema na lang. Pero ang katotohanan po, hindi nagbabago. Maring magbago yung ating nararamdaman, maring magbago yung ating sitwasyon o kalagayan, pero hindi nagbabago ang katapatan ng Diyos. Sabi dito, no, dakila ang iyong katapatan, dakila ang katapatan ng Diyos. Mula noon hanggang ngayon, patuloy na ipinaparanas ng Diyos ang kanyang kabutihan at ang kanyang kaawaan. Ikatlo, ang kabutihan ng Diyos ay nararanasan sa buong buhay ng mananampalataya. Sa pagpapatuloy po ng talatang 6, sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Ito yung tuwirang sumasagot sa ating tanong na kailan natin nararanasan ang kabutihan ng Diyos. Ang sagot po, all the days of my life. Hindi lamang sa panahon ng tagumpay, hindi lamang kapag malusog tayo, hindi lamang kapag maraming biyaya ang natatanggap natin, kundi sa lahat ng mga araw. Kasama yung araw ng kagalakan, kasama yung araw ng mga pagluha, kasama yung araw ng paghihintay, kasama yung mga araw ng pagsubok. All the days. Kaya hindi nangangahulugan na bawat araw ng isang mananampalataya ay magiging magaan. Ang sinasabi ng talata, sa bawat araw ay sasamahan o sumusunod sa atin ang kabutihan at kaawaan ng Diyos. Ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 8 verse 28. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay
ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila ng mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Hindi sinabi ni Pablo na ang lahat ng mga bagay ay mabuti. Ang sinabi niya, ang Diyos ay kumikilos o ang Diyos ang kumikilos sa lahat ng mga bagay. Ang Diyos ang kumikilos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Ganyan din po ang ipinapahayag ni David dito sa Psalms chapter 23. Mga kapatid, maaaring hindi natin maunawaan ngayon ang lahat ng ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Ngunit maaari po tayong magtiwala na walang isang araw ang masasayang sa patnubay at paggabay ng Diyos. Ang bawat araw ay nasa ilalim ng pag-iingat ng Diyos. Ang bawat araw ay saklaw ng kabutihan ng Diyos. At ang bawat araw ay ginagamit ng Diyos upang tuparin ang Kanyang mabuting layunin para sa lahat ng mga mananampalataya. Sa unang bahagi po nitong talatang 6, nakita natin kung kailan natin nararanasan ang kabutihan ng Diyos. Sa lahat ng mga araw ng ating buhay. Pero hindi pa po dito nagtatapos ang katiyakang ipinapahayag ni David. Mayroon pa siyang isang mas dakilang pag-asa. Hindi lamang ang kabutihan ng Diyos sa buhay na ito, kundi ang walang hanggang pakikisama sa Diyos. Ito yung ating makikita sa huling bahagi ng verse 6. Sa ikatlong pangunahing punto ng ating aralin, hanggang kailan natin mararanasan ang kabutihan ng Diyos. Basahin muli natin ang huling bahagi ng talata 6. At ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Ang dakilang pag-asa ni David, hindi lamang ang kabutihan ng Diyos habang nabubuhay siya rito sa lupa, kundi ang dakilang pag-asa niya ang walang hanggang pakikisama sa Diyos. Dalawang katotohanan po ang makikita natin sa bahaging ito. Una, ang pinakadakilang pagpapala ay ang makasama ang Diyos. Sa buong awit chapter 23, makikita natin ang pinakamahalagang tema, hindi lamang po yung mga biyayang tinatanggap ni David. Hindi lamang yung berdeng pastulan, hindi lamang po yung tahimik na tubig, hindi lamang yung hapag na ipinaganda sa kanya, hindi lamang yung umaapaw na saro, kundi ang pinakamahalagang pagpapala ay presensya ng Diyos mismo. Mula verse 1 hanggang sa verse 6, ang sentro ng awit ay ang Diyos. Ang Diyos ang pastol, ang Diyos ang umaakay, siya ang nagpapalakas, siya ang naghahanda. At dito po, siya rin ang magiging walang hanggang kasama ng kanyang lingkod. Sinasabi dito ni David, and I will dwell in the house of the Lord. Sa awit na ito, ang paninirahan sa bahay ng Panginoon inilalarawan bilang patuloy na pakikisama sa presensya ng Diyos. Ang binibigyang diin dito, hindi po yung gusali, hindi po yung bahay mismo. Ang diin po yung patuloy na relasyon, pakikipag-ugnayan, pakikisama sa Diyos. At ito po ang pinakadakilang pag-asa ng isang mananampalataya. Hindi lamang po yung makatanggap ng mga pagpapala mula sa Diyos sa buhay na ito, kundi ang makasama ang Diyos. Ito rin yung hangarin na ipinahayag ng psalmist sa awit chapter 27. Dito naman sa verse 4. Sabi dito, isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon na aking hahanapin, na ako'y makapanirahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng mga araw ng aking buhay, upang mamasdan ang kagandahan ng Panginoon at sumangguni sa kanyang templo. Itong chapter 27 at yung pinag-aaral po nating chapter 23, magkapareho ang puso ng dalawang awit. Pagtuturo na ang tunay na kasiyahan ng lingkod ng Diyos ay ang presensya ng Diyos, ang makapanirahan sa bahay ng Panginoon. Mga kapatid, minsan mas hinahangad natin yung mga biyaya ng Diyos sa buhay na ito kaysa sa Diyos mismo.
na minsan mas masaya tayo kapag may natatanggap tayong pagpapala. Ang paalala sa atin ay ito. Ang pinakadakilang kaloob ng Diyos, hindi lamang yung kanyang mga ibinibigay. Ang pinakadakilang kaloob ay siya mismo, ang Diyos mismo. Ang pinakadakilang pagpapala ay ang makasama ang Diyos. Ikalawa, ang pakikisama sa Diyos ay walang hanggan. Sa pinakadulo po ng talatang 6, magpakailanman. Hindi hanggang sa matapos yung ating buhay. Hindi rin hanggang sa mawala yung ating mga problema, kundi forever. Ang salitang ito ang nagbibigay ng sukdulang pag-asa sa buong awit. Ang kabutihan ng Diyos hindi nagtatapos sa buhay na ito. Ang relasyon ng Diyos sa kanyang bayan ay hindi pansamantala. Ang relasyon ng Diyos at ng kanyang mga lingkod ay may walang hanggang layunin. Sa bagong tipan, lalo po nating maunawaan ang pangakong ito sa pamamagitan ni Kristo. Sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad sa John chapter 14, dito sa verse 2 at 3, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Ang ipinangako ni Jesus, hindi lamang isang lugar. Ang ipinangako ng Panginoon ay ang pakikisama sa Kanya, sa kaharian, sa tahanan ng Diyos. Ito rin po yung makikita nating mensahe sa huling aklat ng Biblia sa Pahayag chapter 21 verse 3. Siya'y maninirahang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya'y magiging Diyos nila. Itong Revelations chapter 21 may pagkakaugnay sa Psalms chapter 23 na ang pag-asang ipinapahayag ni David ay ganap na matutupad sa bagong langit at bagong lupa kung saan ang Diyos ay mananahan kasama ng kanyang bayan magpakailanman. Mga kapatid, ang pangakong ito hindi nakakamit sa pamamagitan ng sariling kabutihan. Hindi sinabi ni David na maninirahan siya sa bahay ng Panginoon dahil siya ay perpekto, siya ay mabuting tao o ano paman. Ang ating pag-asa po nakasalig sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Siya, si Jesus, ang mabuting pastol na nagbigay ng kanyang buhay. Nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, binuksan ni Jesus ang daan upang ang mga sumasampalataya sa Kanya makapanumbalik sa Amang Diyos at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang pangako o ang sinasabi ditong at ako'y na maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman ay natutupad sa lahat ng tunay na sumasampalataya kay Kristo. Kung ang ating pag-asa ay nakatuon lamang sa buhay na ito, madali po tayong panghinaan ng loob. Ngunit itong awit chapter 23 ay nagtataas ng antas ng ating paningin. Ipinapaalala nito sa atin na ang pinakamainam o yung pinakamubuting pwede nating maranasan ay hindi pa natin ganap na nararanasan. May darating na araw na ang bawat tunay na sumasampalataya sa anak ng Diyos makakasama ng Panginoon magpakailanman. So, meron ka na bang pananaw na nakatuon sa walang hanggan sa buhay pa lamang na ito? Tinitingnan na ba natin kung ano yung mararanasan natin sa magpasawalang hanggan? Kinasasabi ka na ba nating makapiling ang Diyos at tayo ay manirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman? Sa pagtatapos po ng ating pag-aaral dito sa Psalms chapter 23, makikita nating sinagot ni David ang tatlong mahalagang tanong tungkol sa kabutihan ng Diyos. Una,
paano ipinaparanas ng Diyos ang kanyang kabutihan sa pamamagitan po ng kanyang paglalaan, ng pag-aaruga, at sapat na pagpapala ng Diyos. Ikalawa, kailan natin nararanasan ang kabutihang ito? Ang sagot po, sa lahat ng mga araw ng ating buhay. At ikatlo, hanggang kailan natin ito mararanasan? Hanggang kailan ito magpapatuloy ang kabutihan ng Diyos? Hanggang sa walang hanggan. Sapagkat ang pinakadakilang layunin ng Diyos ay hindi lamang pagpalain ang kanyang bayan sa buhay na ito, kundi ang makasama ang Diyos magpakailanman. Kaya po, anuman yung ating pinagdaraanan ngayon, maaari tayong magtiwala sa katapatan ng Diyos. Ang kanyang kabutihan ay hindi nagtatapos sa kasalukuyan nating kalagayan. Ang kabutihan ng Diyos ay umaabot hanggang sa araw na tayo ay manahan sa kanyang presensya magpakailanman. Yan po ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, ang mabuting pastol. Nagsimula po ang Psalms chapter 23 sa ang Panginoon ay aking pastol, at nagtapos ito sa at ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon. Sa pagitan po ng dalawang katotohanan ito ay makikita ang buong paglalakbay ng mananampalataya. Inaakay ng Diyos sa buhay na ito, at sa huli po, dadalhin ng Diyos sa kanyang walang hanggang presensya ang bawat mananampalataya. Sa atin pong pag-aaral ngayon, nakita natin na ang kabutihan ng Diyos hindi nakasalig sa pagbabago ng ating kalagayan, kundi sa kanyang hindi nagbabagong katangian. Pero dahil madali para sa atin na makalimot at madali sa atin ang pagdudahan ang kabutihan ng Diyos, lalo na po kapag sa mga panahong tayo ay lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, na kapag tila mas nakikita natin yung ating problema kaysa sa presensya ng Diyos, so paano nga ba natin palaging maaalala ang kabutihan ng Diyos? Isang paraan, syempre po, ay ang pagbubulay-bulay ng kanyang mabuting salita sa bawat araw. Tulad ng ginagawa natin ngayon. At tulad ng paghihikayat po namin gawin ninyo sa araw-araw. Ang Psalms chapter 23 ay nagpapaalala sa atin ng katotohanan tungkol sa Diyos. At kung nais nating manatiling matatag sa gitna ng iba't ibang kalagayan, kailangan nating patuloy na ipaalala sa ating sarili ang mga katotohanan ito sa pamamagitan ng kanyang salita ng Biblia. Kaya po, huwag ninyong pababayaan ang inyong paglalaan ng personal na oras para sa Biblia, at huwag din po nating pabayaan ang pakikibahagi natin sa mga pagtitipon ng kalipunan ng iglesia. Kabilang na po dyan yung pagdiriwang ng banal na hapunan, kung saan muli nating inaalala ang ginawa ni Kristo para at alang-alang sa atin, at pinatitibay yung ating pag-asa sa kanyang muling pagparito. Na hindi lamang natin inaalala ang kabutihan ng Diyos sa nakaraan, kundi inaabangan din po natin ang araw ng pagbabalik ng ating Panginoon.